hey, Jesus Garcia. You rode that train round the bend. Hey, hey, Jesus Garcia. Noong November 7, 1907 ay mayroong isang malaking pagsabog ang narinig at isang malakas na pagyanig ang naramdaman sa isang mining town sa bayan ng Nacosari sa bansang Mexico. Pero kasabay ng pagsabog na ito, noong malaman nila ang buong pangyayari sa araw na yun, ay siya ring pagsabog ng isang tao na itinuring nilang isang bayani sa bansang Mexico. Sino ang taong ito at ano ang kanyang kinalaman sa malaking pagsabog na nangyari? Pero bago natin ituloy ang ating magandang kwentuhan, kung ngayon ka palang napadpad sa ating channel at gusto mo ng iba't ibang mga kwento, ay mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga susunod na mga video natin. It's me, Tito Chow, makinig at mamangha. Noong taong 1867, ang Moctezuma Copper Company ay isang kumpanya na nangunguna sa pagmimina sa Sierra Madre de Occidental o sa isang malawak na bulubundukin ng Nacosari, Mexico. Mayaman talaga sa mineral ang lugar na ito at talagang malawak. Kaya kinakailangan nila dito ng maraming mga trabahador na kadalasan ay mga Meksikano at Amerikano. At mayroon ding mga Chinese na mga nagtatrabaho sa nasabing mining company. At isa na nga dito ay ang isang lalaki na may pangalang Jesus Garcia, ang ating bida. Si Jesus Garcia ay ipinanganak noong November 13, 1883 sa Hermosillo, Sonora, Mexico. At sa pangalan pa lang ay hindi na maipagkakaila na isang Katoliko si Jesus. Si Jesus ay isa lamang sa 8 magkakapatid. Ang kanyang ama ay isang trabahador bilang panday at gumagawa ng mga trabahong may kinalaman sa mga bakal. Ang kanyang ina naman ay isang babaeng relihiyosa at maasikasong ina sa kanyang pamilya. Taong 1897, noong lumipat ang buong pamilya ni Jesus Garcia sa mining town ng Nacosari kung saan nag-ooperate ang Moctezuma Copper Company. At sa lugar na ito, karamihan sa mga tao dito ay mga trabahador ng mining company. At ang iba naman na galing sa malalayong lugar ay dito na rin lumipat kasama ang pamilya para malapit sa trabaho at tinatayang ilang libo na rin ang nakatira dito noong panahon na yon. At dahil noong taon na yon ay mayroon ng tren na binuo ang Copper Company para sa pagtatransport ng mga mineral at ilang kagamitan sa lugar, ay namangha si Jesus sa nasabing mga tren. At minsang pinangarap din na maging isang driver ng nasabing sasakyan. At dito ay ipinagpatuloy na rin ng kanyang ama ang pagtatrabaho bilang trabahador ng nasabing minahan. Ngunit kalaunan noong nagbibinata na si Jesus ay namatay na rin ang kanyang ama dahil sa isang malubhang sakit. Dahil dito sa edad na 17 ay kinailangan na rin itong maghanap ng trabaho at syempre wala itong ibang inaplayan kundi sa nasabing minahan. Agad din naman tinanggap si Jesus Garcia sa minahan, pero dahil medyo bata pa ay una muna itong naging waterboy. Ang waterboy noong unang panahon ay ang tawag sa mga taong naglalagay ng mga tubig sa mga steam na mga tren upang ito ay tumakbo, o di kaya naman ay nagbibigay din ng mga inumin sa mga nagtatrabaho, sa mga taong gumagawa ng mga nasirang riles ng tren. Hindi tulad ngayon na pag sinabing waterboy ay yung taga-abot ng tubig kadalasan sa mga player ng isang team. Sa kabilang banda, dahil sa sipag at tiyaga na ipinakita ni Jesus ay na-promote kaagad ito at naging isang tinatawag naman na brakeman. Ang brakeman ay ang tao na nagkokontrol sa paghinto ng wagon o bagon na dinadala o hinihila ng pinakaulo ng tren. Dahil kung aasa lamang sa main brake na nasa harapan ng tren na ino-operate ng driver, ay hindi magagawa ng tren na tumigil agad sa takdang oras dahil sa puwersa at bigat
ng dinadala nito. At isa ito sa delikadong trabaho dahil ang brakeman ay nasa itaas ng isang wagon upang kontrolin ang paghinto o tulungan sa paghinto ang kabuuang tren. At dahil pa rin sa determinasyon ni Jesus ay naging switchman naman ito o taga-switch o tagapalit ng direksyon ng tren at nag-i-inspeksyon din sa maaring sirang bakal o riles para maiwasan ang aberya o disgrasya. Hanggang sa dumating na ang araw dahil sa kanyang pagmamahal sa trabaho ay ginawa na itong engineer at makinista ng tren. Makinista na ang ibig sabihin ay driver. Naging masaya si Jesus sa nangyayari dahil ito talaga ang gusto niya, ang magmaneho ng tren. May 3 linya ang nasabing mga tren mula Nacosari, Mexico hanggang Arizona. At ang napunta sa kanya ay ang engine number 2 na nagkakarga ng mga mineral at ilang kagamitan ng gamit sa pagmimina. At madalas ay mga tone-toneladang mga dinamita at mga gamit na pampasabog sa mga bundok. At sa araw-araw na biyaheng ito ni Jesus at ng kanyang mga crew, tuwing tanghali naman ay umuuwi ito sa kanilang tahanan at kasama ang kanyang ina para kumain ng kanyang pananghalian. Dahil ang lugar na ito na parang isang estasyon sa sentro ng bayan ay ang lugar kung saan ay pwedeng huminto ang tren upang inspeksyonin, at ang distansya nito sa kanilang bahay ay iilang metro lamang ang layo. At dahil sentro ng Nacosari ang lugar ay maraming mga tao at establishment sa lugar na ito. November 7, 1907, tanghali noon, nang huminto muli ang tren na ino-operate ni Jesus sa sentro ng bayan para muling kumain kasabay ang kanyang ina, at masayang nagkwekwentuhan at pinag-uusapan ang kanyang kaarawan sa darating na November 13. At sa kanyang pag-alis upang tumungo muli sa kinaroroonan ng tren para muling magtrabaho, ay hinagkan niya at niyakap pa ng mahigpit ni Jesus ang kanyang ina. Ngunit lingid sa kaalaman ng dalawa na may naghihintay palang isang masamang pangyayari, na ang mga yakap pala at halik na ito ng mag-ina ay ang huling sandali na nilang mararamdaman sa isa't isa. 2:30 ng hapon, habang naglalakad si Jesus, ilang metro na lamang ang layo nito sa tren, ay sinalubong siya agad ng kanyang nagsisilbing konduktor noong araw na yon, dahil ang konduktor na kanyang laging kasama ay nagkasakit. At sinabi na ang mga dinamita na dadalhin sa lugar ng pagmimina ay ipinalagay niya muna sa 2 wagon na nasa likurang bahagi lamang ng main control ng tren o nasa likuran lamang ng pinakaulo ng tren. Isang bagay na ikinabahala ni Jesus dahil ang mga sumasabog na mga material ay dapat nasa puwetang bahagi o hulihan ng tren. Kaibigan, dapat ang ganyang mga dinamita ay nasa likurang bahagi ng tren. Isang rule yan ng ating kumpanya. At agad ding sumagot ang kanyang nagsisilbing konduktor nung araw na yon. Nako, pasensya ka na Jesus. Hindi ko alam na ganun pala. Alam mo naman, hindi talaga akong konduktor. Isinalang lang ako dito para may kasama ka. Pero dahil maaabala pa sila kung ililipat pa ng pwesto ang kinalalagyan ng mga dinamita at matatagalan ang mga ito at hindi aabot sa takdang oras ng pagdating sa kanilang pupuntahan, ay pinatakbo na lamang ni Jesus ang tren na hindi alam na ang bubungang bahagi ng wagon na kinalalagyan ng 70 mga kahon ng dinamita o halos 5 toneladang pampasabog ay umuusok na pala. Umuusok at nasusunog na pala ang mga tuyong dayami na nakakarga sa bubungang bahagi ng wagon kung saan ang kinaroroonan din ng mga dinamita. Ang sanhi ng pag-usok at unti-unting pagkasunog ng mga dayami ay dahil sa mga baga na lumalabas sa chimney ng tren. Nalaman na lamang nilang may ganitong pangyayari noong napasilip ang konduktor at napansin nga ang pagliyab na ng mga wagon sa bubungang bahagi nito. Huminto ang tren na ilang metro pa lamang ang layo sa sentro ng bayan ng Nacosari kung saan sila nanggaling upang subukang apulahin ang apoy mula sa itaas ng wagon. Ngunit hindi na nila nagawa pang apulahin ang apoy dahil mabilis na itong kumalat
dahil sa mga tuyong dayami at isa pa, ang wagon ay yari lamang sa kahoy. At dito ay kaagad din sumigaw si Jesus sa kanyang mga kasama. "Bumaba na kayo at tumakbo palayo. Ako na ang bahala dito. Ilalayo ko ang tren dito sa maraming mga tao." Naisip ni Jesus kung ito ay sasabog sa pinakasentro ng bayan kung saan ay daan-daang mga tao o maaring libo pang mga naninirahan dito, ay siguradong malaking bilang ng mga tao dito ang maaring mamatay sa pagsabog na gagawin nito. Sa narinig na ito ng mga kasama ni Jesus ay agad ding bumaba ang mga ito at tumakbo palayo. Ngunit sa kanilang paglayo ay inisip din nila ang kaligtasan ni Jesus at ipinagdasal nila na sana ay magtagumpay ito sa kanyang mga plano. Kaagad na inilagay ni Jesus sa high speed ang tren at dadalhin ito sa mabundok at hindi mataong lugar nang may halong kaba at takot ang kanyang dibdib. Ngunit mas inisip niya ang kaligtasan ng karamihan. Tinatayang 50 meters na lang sana ang layo kung saan pwede nang iwanan ni Jesus ang umaapoy na tren, ay hindi na ito nakaabot pa at sa isang iglap ay isang napakalakas na pagsabog ang narinig ng lahat ng tao sa nasabing lugar. Ang nasabing malakas na pagsabog ay sinasabing narinig ng hanggang 10 milya ang layo o 16 na kilometro. Malakas na pagyanig din ang naramdaman na naging sanhi ng pagkawasak ng ilang mga bahay at pagkabasag ng mga salamin sa lugar. Ayon sa mga residente ay may mga bato rin na mga umulan sa kanilang lugar na maaring mga bato o mineral na karga rin ng tren o maaring nanggaling sa bundok dulot ng malakas na pagsabog. Agad na nagkaroon ng operasyon upang hanapin si Jesus at mag-imbestiga sa lugar ng pagsabog. Umaasa ang mga residente na sana ay buhay pa si Jesus Garcia. Ngunit isang bagay ang nakita nila na nagpalumo sa mga residente at sa ina ni Jesus. Nakita nila ang isang wasak na boots ni Jesus at dito ay naisip nila na maaaring wala na si Jesus Garcia. Dito ay napag-alaman din nila na may 13 mga sibilyan din pala ang namatay di kalayuan sa nangyaring pagsabog. Iniluksa ito ng mga tao ng bayan ng Nacosari. Ngunit sa kabila ng pagluluksa at mga luha ng mga tao dito ay siya ring taos-puso nilang pagpapasalamat sa kinilala nilang isang bayani na kung hindi niya inilayo ang tren mula sa mataong lugar o sa kabayanan ay maaring daang-daang mga tao ang mamamatay dahil sa naganap na pagsabog. Dahil sa nangyaring ito, kinilala ng bansang Mexico bilang isang bayani si Jesus Garcia. Nagpatayo ang mga namumuno ng Mexico ng mga parke at rebulto na nagbibigay ng pagkilala kay Jesus Garcia. Maraming mga kalsada din ang isinunod sa kanyang pangalan. At ang bayan ng Nacosari kung saan siya nakatira ay ginawang Nacosari de Garcia. At may kanta ring ginawa para sa kanya na siyang maririnig ninyo. Hey, hey, Jesus Garcia. Wherever that we go, we'll tell them, amigo, you died a hero, my friend.